avoid gossipers, whisperers, bubulong-bulong, susumbong-sumbong, parang bubuyog. Alam niyo yung bugtong, eto na si Ingkong, bubulong-bulong, sagot, bubuyog. Pero maraming tao bubuyog, yung lalapit sa'yo. May ibinubulong. Dati kanina masaya ka, nung bumulong siya, lumungkot ka. Dati yung isang tao, tinitingnan mo lang positively or in a neutral way. Pagkabulong niya, negative ng paningin mo. Na-influence ka na pala. Alam niyo bang napakalakas maka-influence ang chismis? Kasi masarap ang chismis. Sabi sa Bible, Proverbs 26:22, there is nothing so delicious as the taste of gossip. It melts in your mouth. Delicious talaga yan. Kaya pagka biglang tinikman mo yan, gusto mo pa more and more. But it will destroy your character, it will destroy your intelligence, and even your fine judgment. Because gossipers will influence you to be negative. Nakakita na ba kayo ng gossiper na paglapit sa'yo? Kilala mo si person A? Ang bait niyan, ang buti niyan, masipag yan. No, negative lagi ang dala niyan. Kaya didilim yung paningin mo tungkol doon sa tao without even knowing the facts. Kaya dapat sabihin mo, masamang espiritu, lumayo ka sa akin. Kasi talagang masama ang spirit nang nagchichismis. Binubulag ka, pinapasunod ka sa kanyang pananaw, at yung inis at galit siya, iinisin kanya at gagalitin din para makakampi kanya. Kaya kanya ini-influence. Dapat lagi mong sinusuri, ini-influence ako ng kausap ko, ano kaya ang gusto niyang puntahan namin? Ba't niya ako inaakay? Anong influence yun? So be responsible, be careful in how you influence others. So far mula kanina, ang pinag-uusapan natin is how to be careful with others who influence you. But very importantly also, we should be careful with how we influence others. 1 Peter 1:22, now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. Do not use your access, do not use your influence to negate people from the good. Surely, meron tayong na-influence. May taong nakakabulong tayo sa kanila, nakakausap natin, nakikinig pa nga sila sa atin. Kumisa pa nga, tinatanong pa tayo kung anong gagawin nila. Tiyakin ninyo na matapat tayo sa Diyos na yung influence natin ay hindi natin ginagamit para sa atin lang sariling kapakinabangan, para ipahamak yung tao, o para gamitin siya ng instrumento lang ng gusto nating mangyari sa buhay.